Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Duterte Legacy. Naglabasan na yung mga lihim, mabahong lihim ni Atty. Lorna Capunan na buong tapang tinawag niya si VP Sara na scammer. Wala naman siyang ebidensya. Pinagre-resign, pinapa-apologize niya si VP Sara. Tapos, pinababalik yung pera sa confidential funds at inutusan si VP Sara na huwag nang tumakbo sa 2028. Ito pala, pakinggan natin yung kanyang legal track record. Convicted pala ito na sintensya ng mapreso at nagmulta ng malaking amount. Unjust vexation ang hapon ng Manila Regional Trial Court laban sa abogado si Atty. Lorna Capunan kaugnay ng naging pahayag niya laban sa Dean ng UST Faculty of Civil Law na si Nilo Divina. Sa inilabas na desisyon ni Manila RTC Branch 11 Presiding Judge si Cero Jurado Jr. Sinabi nito na grave abuse of discretion ang naging hakbang ng Metropolitan Trial Court Branch 17 nang i-dismiss ang reklamo ni Divina. Dahil dito, nasentensyahan ng hanggang 30 araw na pagkakakulong si Capunan at inatasang magbayad ng 2.5 million pesos na danyos. Nagulat ang kaso ni Capunan dahil sa sinabi nitong sangkot umano si Divina sa pagkamatay ng UST Law freshman na si Horacio Asio Castillo III. Guilty sa kasong vexation ang hapon ng Manila Regional Trial Court laban sa abogado si Atty. Lorna Capunan kaugnay ng naging pahayag niya laban sa Dean ng UST Faculty of Law na si Nilo Divina. Sa inilabas na desisyon ni Manila RTC Branch 11 Presiding Judge si Cero Jurado Jr. Sinabi nito na grave abuse of discretion ang naging hakbang ng Metropolitan Trial Court Branch 17 nang i-dismiss ang reklamo ni Divina. Dahil dito, nasentensyahan ng hanggang 30 araw na pagkakakulong si Capunan at inatasang magbayad ng 2.5 million pesos na danyos. Nagugat ang kaso ni Capunan dahil sa sinabi nitong sangkot umano si Divina sa pagkamatay ng UST Law freshman na si Horacio Asio Castillo III. Guilty sa kasong unjust. Yan po ang magandang record ni Atty. Lorna Capunan. Palakpak naman dyan. Sinerch ko sa AI, Google, hindi naman pala siya actual na nakulong ng 30 days. Basta sentensyado siya. Kasi yung mga minor offenses na ganyan, pwede palang i-appeal o parang probation. So yun, hindi siya actually na nakulong. In fairness, kailang sentensyado siyang makulong. Ano ba? I don't know yung multa na 2.5 million pesos. Malaki-laki na yun nung mga panahon yun. So nagmulta ba siya? Maybe, nagmulta. So matagal nang, I think, naging abogado siya 1978. By the time, estudyante pa lang ako, naririnig ko na siya talaga. Hanggang ngayon, sikat pa rin siya. Itong papel niya ngayon na isa na siya sa propagandista laban kay VP Sara. Mabuti na lang nagsalita si ex-Supreme Court Justice Noel Tiham. Sabi niya yung mga ganong pahayag ng isang abogado sa loob ng korte at labas ng korte na tinatawag na scammer si VP Sara is violation ng parang code of professional conduct ng mga abogado. Pwede daw siyang i-cite and in contempt ng korte. Kailang mabait. Bilib ako, mabait si presiding officer Escudero. Kaya siguro ayaw niya nang umabot ng ganong punto na i-cite in contempt. Kailang ano talaga wala sa lugar ang kanyang mga birada. So, makikita nyo ang birada ng mga prosecutor napaka-agresibo, salita ng salita,
laban kay VP Sara. Excuse me. Samantalang ang mga defense lawyers, makita nyo, baliktad ang strategy. Napaka-respetado o kanang very respectful, hindi nila kailangan sumigaw. Example, si Atty. Powa. Makikita nyo, maraming nagkukumina, bakit sobrang bait ni Atty. Powa? Ang iba naman sumasagot na maybe that's part of their legal strategy para maipakita nila yung kaibahan, yung actuations ng mga prosecutors. Akala mo sila lang magaling, akala mo nananalo kung ano-anong mga pakulo. Diba, nagkaroon pa sila ng video. Ginastusan natin yung video na yun. Akala mo, magagaling yung pala. Mga palpak, lalo na ang kanilang mga testigo. What have they proven so far? Naka 13 days of trial na. Puros mga, opinion ko lang ito. Yung mga testigo nila, itong pinaka-latest, si Wamil, tinatawanan lang siya ni presiding officer Escudero. Nagsasite siya ng mga circular, ng mga jurisprudence. Hindi naman niya alam kung ano yung sinasabi. Kaya ang galing talaga nitong si Senator Escudero, yung Martinez case, jurisprudence, na hindi automatic na yung decision ng COA hindi pa final, kailangan i-appeal pa sa Commission on Audit Proper, and then pwede pang i-appeal sa Supreme Court. Kaya ito, kikita mo yung pagka-bias ng kanilang, well, of course, prosecution witness, bias talaga. Well, hintayin natin na ang depensa naman ang mag-present ng witnesses nila. Yan na siguro ang magkakaroon na ng tunay na bloodbath. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ako diri sa balay ni Marivic Laki nga taga Barangay Tikalaan Purok 3 San Alahay, Talakag Bukidnon. So mo na ni siya ang natabangan og hero kay ang iyang atok mga buslot na. Og mo na ni ang gihatag nga yero nga napulo kabuok nga di 8. O karon humanagit sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Ang una, salamat sa Ginoo nga gidungog niya ang pag-ampo nga dungog ang pag-ampo nga nainabangan niyo si. Oo, so pila na to katuig ang imong atop nga gitanggal, nga gipulihan karon sa gitabang nga yero? 20 na katuig. 20 na to katuig. Nga naman sukad sa 20 katuig, wala gid ka nakapuli katop. Puno isa kawad-on. Tungod sa kawad-on nga nagkaon at mga uno-naon. Tama raw gid sa kaon. Tama na sa kaon. Na wala tayo ka
nato Cebu sa karon napasalamat ko nga aniya naka-atop na gid ni. Salamat kayo.